Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, minessage ako ng kapatid ko sa Kuwait. So medyo nasad ako kasi simula nung nandun siya, nung unang dating niya pa lang doon, saksi ako sa buhay niya ba every time hanggang sa umuwi siya, hanggang sa bumalik siya ngayon. So by the way guys, bumalik na yung kapatid ko sa Kuwait. Nandun pa din siya sa dati niyang amo or sa una niyang amo. So pareho kami ng kapalaran. So, ang iba lang is lugar. Nasa Kuwait siya pero mabait din yung amo niya. So, nag-renew siya doon and then bumalik siya. Parang ako din, nag-renew, tas bumalik talaga, nagbakasyon lang, tas bumalik. Pero siya, nagbakasyon sa Pinas, 3 buwan. So, dapat lang yun 2 buwan lang ba? Wala pang isang 2 buwan. Siguro mga 2 buwan at 3 weeks. 1 buwan at 3 weeks kaso hindi niya nga sinakyan yung ticket niya kaya siya, ginawan uli siya ng paraan ng amo niyang lalaki para binilhan siya uli ng another ticket para maka-flight siya pabalik ng Kuwait. So buti na lang kamo bumalik siya guys kasi yung amo niyang babae pumunta sila sa bakasyon nila sa Europe, tapos pagbalik niya, masakit na daw yung ulo niya. Tapos pagbalik niya, nagpa-hospital siya. Tapos simula nung pagbalik nila ng August sa Kuwait, hindi na siya umalis ng hospital. Doon na siya, na-confine na siya. 2 months na siya sa hospital. Tapos ngayon, sinabi ng kapatid ko na stage 4 tumor, yung sa utak, tumor ba? Basta brain sa utak siya na cancer. So, sabi ko sa kanya, naiyak ako kasi alam ko yung kwento nilang dalawa ng kapatid ko. So, hindi yung naging masama na amo sa kapatid ko. Mas mabait pa yun kaysa sa sa kapatid ko, sa amo ko. So, stage 4 cancer na siya. Hindi na siya nakalabas ng hospital. And then, kalbo na daw ngayon yung amo ng kapatid ko. Naawa ako sa kanya. Sa amo, naawa ako. Sobrang bait nun guys. Tinatrato niya yung kapatid ko na parang tinatrato niya ng tama. Alam mo, binilhan niya yun ng cellphone nung pagdating ng kapatid ko doon. Tapos, dumating yung kapatid ko. Dumating doon? October. Tapos, pagka Ramadan, binilhan niya agad ng cellphone. Sabi niya, regalo ko yan sa'yo kasi yung cellphone mo sira na. And then, binibigyan niya parati ang kapatid ko ng damit. Pagka nag-Ramadan, sinashopping niya yan ng 3 pantalon, ganyan. Binibilhan niya din ng sapatos, mga uniform, bago yan lahat kada Ramadan. Tas binibigyan niya yan ng yung kapatid ko. Lahat-lahat. Nanghingi pa nga yung kapatid ko ng bigas bago siya umuwi. So, nagpa-package siya ng bigas na siguro mga 10 kilo kasama sa package. Tapos, yung asukal din 10 kilo. Tapos, 2 lata ng gatas. So, tas mantika. Ayan, pinamigay yun ng amo niya. Tapos, pag lumalabas sila, nung 2 years siya, nagbago lang yun nung pagkatapos na ng 2 years niya. Pero nung sakto sa 2 years niya, kung ano yung pagkain nila sa labas, tatanungin din siya kung ano yung pagkain niya, kasama siyang kumain. Tapos nung huli, parang yung amo niyang lalaki, nag-iba yung ugali, parang ayaw siguro siyang ipasama sa mesa. Pero ngayon, ang bait na ng amo niyang lalaki kasi nga, wala na, naranasan nila guys na walang katulong. Hindi nila alam kung anong gagawin yung alagang bata ng kapatid ko. Sobrang payat na, tas matangkad. Na lang yung makain nila. Kaya ngayon, yung dati yung amo ko, pagka yung yung niluluto ng kapatid ko para sa sa mga alaga niya, hindi yun kumakain yung amo niyang lalaki. Pero ngayon guys, kumakain na. Wala nang arte yung amo kung amo niyang lalaki. Tapos ngayong araw, nagsabi yung kapatid ko sa akin na, sabi daw nung binili daw yan ng amo niya bago siya umuwi, amo niyang lalaki. Sabi niya, Jenisa, may ibibigay ako sa yung cellphone. Sabi niya ganon. Matagal na namin to binili kaso inaantay ka lang namin bumalik. Parang ganun yung kasi ayaw daw ni Madam ibigay yung cellphone na yun bago siya umuwi. So baka kasi hindi na siya siguro bumalik. Kaya binigay kanina ng amo niyang lalaki sa kanya. Sabi niya ito, Samsung, yun. Basta hindi pa nabuksan, binigay sa kanya. So ngayon, 4 na yung cellphone niya. Meron siyang iPhone 13 ata.
Tapos, meron siyang Samsung, yung cellphone ko na binigay sa kanya. Ayaw niyang bitawan, paborito niyang cellphone yun. Tapos, may Huawei din siya. Bigay din yun ng amo niya sa kanya nung pag-Ramadan. Tapos, ngayon Samsung. So, swerte niya sa amo niya. Tapos, tinaasan yung sahod niya. Nasa 28,000 na ngayon yung sahod niya. Naawa lang ako sa amo niyang babae. Kasi kahit papano guys, mabait yun sa kanya. Pag uwi niya nga ng Pinas, binilhan ng scooter yung anak niya. So, yung scooter na, alam niyo yun, yung parang sikat dito sa Hong Kong, tapos sa ibang bansa, konti pa lang yung meron niyan sa Pinas para sa bata. So, yun binitbit pa talaga ng kapatid ko yung galing pa ng Kuwait yung scooter na yun kasi nga binili ng amo niya para sa anak niya. So, ang bait lang nila. Alam niyo guys, wala yan sa lugar. Kahit sabihin mong Muslim country yan, 'di ba? Yung iba pinapatay ganyan-ganyan. Pagka maswertihan ka talaga, alam niyo yun, hindi ko lang alam, pero thanks God, ginagabayan din kami ng Panginoon. Kahit papano naman, siguro sa hirap ng pinagdaanan namin nung mga bata pa kami, naranasan namin lahat, baka reward sa amin to ni God na grabe na, sana naman wag niyong iparana sa amin yung masamang amo kasi grabe na yung pinagdaanan namin nung maliit pa kami, mula sa naging broken family kami, naging single mom yung mama ko, yung itaguyod kami, yung ang hirap-hirap ng buhay namin. Siguro kahit papano naman deserve namin tong gantong amo. Kahit papano guys, yung problema ko lang dito sa amo kong babae, yung pagkain lang, yun lang talaga, the rest wala akong problema. So, sa kapatid ko, hindi rin siya namumroblema sa pagkain kasi kung ano yung nasa rep, kakainin niya. Minsan sumasama lang yung loob niya dati kasi nga o-order yung mga yun ng pagkain. Halimbawa, yung mga magte-take out sila sa bahay, ganyan. Tapos hindi na siya bibigyan. So, kailangan niya magluto sa kusina pero kompleto siya doon. Karne, lahat nandun sa kanya. Wala, lahat gulay, kompleto. Siya na bahala kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Hindi nagbibilang yung amo niya kung ano yung kainin niya dyan. So, yun yung magandang amo. Kaya, kahit pa paano, inaano siya ng boyfriend ko, yung kapatid ko, inaano ng boyfriend ko na, sige, papahiramin kita ng pera, pero dito ka mag-apply sa Hong Kong. Sabing gano'n ng boyfriend ko. Nag-aalangan ako, parang ayoko, kasi ang bait na ng amo ng kapatid ko pag pumunta pa siya dito sa Hong Kong, hindi natin alam kung ano yung madadanasan niya dito, baka kalbaryo. Marami akong kaibigan na ex-abroad, galing sa Kuwait, galing sa ibang bansa, galing sa Arab country, pero pagdating dito sa Hong Kong, hindi kinaya yung Hong Kong. Kasi guys, sobrang hirap dito. Perfectionist yung mga tao, may saltik. Hindi katulad sa Middle East, yung kapatid ko, nakapasak lang tong headphone niya, buong araw yan sa tenga niya. Tapos minsan kahit nandyan yung amo niyang babae, nagsasalita siya may kausap siya sa phone, kausap niya ako, nagmumura siya kasi galit siya. So ang ginagawa ng amo niya pagka ganyan na nasa kusina siya, tapos maingay na siya na may headphone yung ano niya, sinasarado na ng amo niyang babae yung pinto sa kusina para hindi nila marinig sa sala na may kausap yung kapatid ko. So napaka-considerate, ni minsan hindi niya yan nasigawan yung kapatid ko, yung alaga lang ng kapatid ko yung kaaway niya, yung 21 years old ata na babae na sobrang, yan ata yung pinakasalbahe daw sa lahat, nagmana sa kapatid ng amo niyang lalaki sa pagkasalbahe. So na yun nga, yung kapatid ng amo niya, pinaparape yung katulong niya sa anak niya. So nagmana doon yung ugali niyan, pero lumalaban yung kapatid ko, sinasabihin niya, tanga ka, bobo ka, ginaganyan yan pag nag-aaway sila. Sagutan talaga, murahan ganyan, sinasagot ng alaga ng kapatid ko. Tapos, buti na lang, hindi yan nagsusumbong kasi sinabihan na yan ng kapatid ko, yung amo niyang babae, nung minsan daw na inutusan siya ng bata. Tapos sinabi niya, ang lapit-lapit mo dyan, hindi mo makuha. Ako na ang daming ginagawa dito, ako pa utusan mo. Tapos sumagot daw yung nanay, ano yan, bakit? Gumanon. Sabi, tas parang umano, nagalit ata yung nanay kung bakit ginanon niya yung bata. Sinabihan siya ngayon ng kapatid ko, isa lang ako dito sa bahay, ang dami-dami nyo. Sabi niya gano'n. Nasa kontrata, 5 lang kayo. Pagdating dito, siyam, kasama driver. Sabi niya gano'n. Tapos, aanuhin mo pa. Ang lapit-lapit niyan, hindi niya makuha. Hindi ako robot. Gumanon talaga yung kapatid ko. Isang beses lang nagsalita ng gano'n yung kapatid ko. Hindi na yun nangyari uli na yung amo niyang babae, kinumpronta siya sa gano'n.
marami ng beses na nag-aawayan sila ng ng alaga niya. Talagang anuhan talaga, sinasabi niya, bobo ka, tanga-tanga mo talaga, napaka-dugyot mo. Talagang away talaga. Tapos, ano sabi mo? Ginagano niya yan. Ano sabi mo? Tapos minumura niya din. Tapos, ikaw yung gumawa niyan. Parang talagang nagsasagutan talaga sila. Pero ni minsan, magsusumbong yung bata sa mama, hindi kinokompronta ng nanay yung kapatid ko kasi nga lumalaban tong kapatid ko. Yung amo kong lalaki, siguro ay ang ama niyang lalaki isang beses nasira daw yung sa lababo doon sa kusina. Tas tiningnan daw siya ng amo niyang lalaki. Siguro sinira mo to, no? Napikon siya ba? Kahit biro lang yun ng lalaki siguro. Pero hindi niya matanggap na ginanon siya. Anuhin ko naman yan, sipain ko yan dyan sa babae. Ang nakatakip yan, ginanon niya daw talaga. Tapos parang natahimik yung amo niyang lalaki. Umalis na lang daw sa sa kusina. So guys, ang ko lang sa inyo, kaya yung mga nagsasabi dyan na, ay ayoko na mag-apply sa Hong Kong kasi ganyan dyan. Marami akong naririnig na mga bad feedback, ganyan-ganyan. Subukan nyo. Hindi nyo malalaman kung hindi nyo susubukan. Tingnan nyo kami, first timer kami ng kapatid ko. Wala kaming alam. Lalo yung kapatid ko, ilang taon lang yan pumunta ng abroad, 24. Tingnan mo. Ngayon, magto-27 na siya. Ayan, kaya niya. Kaya nyo din. Siya nga, ang dami niyang ginagawa eh. Halos wala na nga siyang pahinga. Kasi guys, kung may pangarap ka, magtitiis ka. Kung may pangarap ka, kakayanin mo lahat. Ayan. Sa una lang talaga mahirap. Kaya merong nag-message sa akin kanina na patulong daw siya kung, ayun, hindi ko siya na-replyan. Sabi niya, ate, patulong daw siya kasi 1 month pa lang daw siya and gusto niya mag-break ng contract. Sa Yube, na baka manood ka nitong vlog ko, hindi ako makapag-reply kasi sobrang pagod ako and ang dami kong ginagawa. So, para sa'yo, bigyan mo muna ng chance yung amo mo 3 months. Bigyan mo muna kung nakapag-adjust ka kasi 1 month ka pa lang bago ka pa. Tignan mo muna 3 months. Kapag hindi talaga kaya, doon sa Central, marami diyang tumatanggap ng break contract. Central except B. Tapos paglabas mo, meron diyang nag-aabot ng flyers. Katabi siya ng Baleno na building. Meron dyan yung overseas employment. Meron diyang home sweet home ba yun? Marami diyang agency guys na pwede mong ma-applyan. So, meron din sa Kennedy Town, sa Wan Chai. Pero yung sa Central lang yung nalaman ko, yung dyan sa may building malapit sa Giordano or Baleno yan na brand. Nandyan siya. Sa labas niyan, katabi siya ng basta kapag labas mo ng exit B, tanungin mo lang yung mga Pinay dyan na nakaupo na nagkikilay, na nag-aalok ng kilay. Sabihin mo, ate, saan yung agency dito na pwedeng mag-apply? Yan. So, baka mapanood mo tong video ko. Hindi ko na ikaw ma-replyan kasi nga, ang dami ding message sa akin na nakatambak-tambak na. Nagre-reply ako kasi sa YouTube, sa Facebook ko, meron pa ako sa Messenger. So, hindi ko na masyadong nakaharap, sorry, pero baka mapanood mo tong vlog ko. Yung kapatid ko nga, merong 10 message ngayon sa akin. So, doon pa lang ubos na yung oras ko. Tapos, mahilig pa akong manood ng video sa Reels. Ayan, so, talaga, yun na lang kasi yung time ko eh. So, ayun lang guys, na-share ko lang yung nangyari sa kapatid ko na sana, itry nyo din, subukan nyo, kasi hindi natin alam yung swerte natin. Wala yan sa kung anong lugar yung applyan natin. Nasa swerte natin yan. Pag hindi tayo sinuwerte, at least, tinry natin. Ayan, so thank you for watching and I love you all. Bye-bye.